So here's the simple diagram mga MX mula sa throttle body ng MXi natin. So lalagyan natin siya ng gasket, rubber gasket na size 35mm para pasok siya dito sa 40mm na gasket. Tapos ganyan siya, ipapasok natin dyan. And then syempre to secure yung tightness ng connection, isa gagamitan natin siya ng 2 inches na steel clamp. So dito siya sa left at saka right, outer at inner. Ito ang size pala nito mga MX is 35mm diameter by 40mm diameter. So take note na lang mga MX, ito yung pipe natin na swak sa MXi natin. So 35 by 40mm diameter inside siya. Next is ito ulit, nagamit ulit tayo ng steel clamp para dito. So ito pala meron ring adapter ulit, gasket, rubber gasket na ang size is 42mm diameter inside. So ipapasok natin siya dyan. So take note pala mga KMX, kung mapapansin nyo meron siyang umbok dito na konti, may collar siya. So ito yung outer, pag pinasok nyo siyang ganyan, i-demo ko na lang. Ayan, madali lang naman ipasok to eh. Ganyan siya, ayan, pasok na siya, ganyan siya. And then gagamitan nyo siya ng steel clamp papunta dito. So ganyan ang simple diagram niya ng mga MX.
go. Panoorin nyo na lang kung paano natin install sa actual. So let's go mga MX. Let's do this. Pagkatapos nating install yung air filter mula sa throttle body mga ka-MX, ang tanong naman, ang remaining part is ito, yung breather or yung overflow breather mula dito sa head. Ang plano ko is i-re-raise pa rin yung Samco hose, paangat siya, ganyan, same sa stock natin na air filter rin siya. So ganun pa rin ang gagawin ko dito. So magdi-DIY na lang kasi gusto kong i-secure itong butas na to na hindi pasukan ng tubig once na umulan or paliguan ko tong motor. So magdi-DIY muna tayo kung paano ang discarding natin dito. Yun nga, yung nalagyan natin ng ano to, takip. Hindi ko kasi napaghandaan to yung breather niya. Yung napansin ko dun sa iba is may canister talaga na nabibili. Yun yung parang cup siya. Oo, may filter yata rin yung sa loob. Upload ko na lang ulit yun, yung version 2 nitong vlog ko para dito sa overflow breather nya. So DIY muna tayo para continuation itong mushroom filter natin conversion. So ang nakita ko at naisip ko is ito, kung familiar kayo dito sa mga batang 80s and 90s, shout out kung alam nyo to. Ito yung lalagyan ng film negative ng camera before. So yung mga camera na kasi natin ngayon is digital niya. So, digital copy na lang rin kasi wala na siyang negative. 1 inch by 2 inches siya na size. Ayan. So ang lubuksan nyo yan, so ito pasok siya dito. Ang idea ko is bubutasan ko na lang siya, naka-penetrate dyan sa loob. Lalagyan ko siya ng foam para ma-suppress or ma-address yung ingay nung nanggagaling sa head ng makina ng MXI natin. Kasi bumubuga yun ng hangin, pressure. Kahit konti mabawasan yung ingay niya. So yun mga ka-MX, unang na natin gagawin is bubutasan natin to. Nilagayan ng film negative. Halos sumakto siya dun sa diameter ng hose natin. So ito is I think 25 mm diameter. So konti lang ay titira natin dito. Titira tayo ng mga 2 mm to 3 mm. Siya nga pala, meron rin akong yung pagbubutas nyo para perfect or walang sablay is gagamitan ko siya ng mini driller. So nabili ko lang rin to sa Shopee. So yung link na lang nito is lalagay ko na lang sa video description ng video na to. So check nyo na lang. So let's do this. Na natin isalpak itong hose. So nilagyan na rin natin ng foam sa loob. So yung pagkakalagay ko ng hose is kalahati lang siya dito. Hindi ko sinagad hanggang dito sa taas. So gitna lang siya.
So ang next na gagawin, yung cover, bubutasan din ulit para makalabas yung hangin. Lalagyan pa rin nito dito siya sa side na to, hindi siya sa sentro. So bubutasan natin yan para may kabit itong 5mm hose. Okay. Tapos natin butasan. Ayan, 6mm diameter. So papasok na natin siya dito sa hose. Naliganyan siya. Ito, yung ano natin, canister. So nilagyan ko rin pala ng drain na butas just in case lang na akit yung oil, mag-overflow, which is nangyayari lang naman yun kung sobra yung engine oil na nilagay natin sa engine, yun ay aakyat yun. So dito siya aakyat just in case. So magde-drain pa rin siya, hindi siya may stock up dito. Semi-transparent rin pala tong yung container na to. Saktong-sakto, madali natin mapansin agad kung may overflow siya or hindi. Maaninag nyo kung may umakyat na oil kasi nga naglagay tayo ng foam to absorb na rin ng oil, overflow oil, at saka to suppress rin yung ingay na nanggagaling sa breather natin sa engine head. Dito natin ilalagay itong breather hose niya. Dito siya sa gilid. Ayan. So, itong 20mm diameter na hose is hanggang gitna lang. So ganun rin dito sa 6mm diameter na hose, halos gitna lang rin siya. And then i-close na natin tightly. So ganyan na siya. Let's go. Pagkatapos natin install yung mushroom filter natin, magsa-sound check tayo dahil may malaking magbabago in regards sa tunog ng ating engine, particularly sa breather natin, sa filter natin na part. So let's test this. Rinig nyo yung hagok nya. Compared dun sa stock natin is hindi nyo mapapansin at hindi nyo maririnig yung hagok nya kada every pihit nyo ng throttle. Ayun narinig nyo ba yun? Yung hagok similar siya pag yung sa tuwing tinatanggal ko yung filter na stock. So yun mga mix, yung sound test natin, may hagok siya. So next na vlog na lang natin is masyado na kasi mahaba ito. Nakapagsabi kasi na may advantage daw at may effect daw yung pagkakabit natin ng mushroom filter sa performance, particularly dun sa arangkada o hatak niya. So next na vlog ko is i-road test natin tong mushroom filter natin na bago. Aside dun is i-install natin yung catch can, supposedly para dito sa breather natin. Kasi ngayon nag-DIY lang tayo. Abangan nyo na lang yung continuation nitong vlog na to. So that's it for today and hope you find this video useful. Kahit pa paano, sana may natutunan kayo sa vlog natin for today, our accessoride series.
Thank you for watching. Thank you for usual support mga kagulong at syempre mga KMX. This is Tapoy saying, ride safe, stay safe, and helmet on lagi. And don't forget to utter a prayer before you hit the road. And God bless mga KMX. And see you on the next vlog. Bye bye mga KMX. Rock on.